Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of John, chapter 4, verses 23 hanggang 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Worship the loving Father. So today talakayin natin ang worship. Kasi napakahalaga po nito. Ang Diyos po, nadidelight po natin siya sa ating pagsamba. Para siyang isang ama na sabik sa ating pong pagsamba. Yung maririnig niya na ipinapahayag ng ating labi at pinapakita natin sa ating mga buhay yung ating pagmamahal sa Kanya. At dito po sa John chapter 4 verses 23 to 24, tinalakay po yan ng Panginoon. Doon sa pakikipag-usap niya sa babaeng Samaritana na hindi naman Hudyo, pero may desire na sumamba sa Diyos. So unang katotohanan na makikita natin dito, iba po yung New Testament worship. Hindi na po yan culturally bound. Ibig sabihin kahit sinong lahi na ay pwedeng sumamba sa Diyos sa panahon natin ngayon sa New Testament. Kasi po ang mahalaga sa Diyos ay yung born again spirit. Hindi yung lahi. Kaya kahit hindi ka Hudyo, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesus, ikaw ay maaaring sumamba sa ating Panginoon. Ngayon, yung tunay na pagsamba na tinutukoy po dito ay yung sa Espiritu at sa katotohanan. Mahalaga po maintindihan natin yun, na ang Diyos ay Espiritu. Kaya makakakonek lamang tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Espiritu. Kaya lang, ang nangyari sa tao, dahil sa tayo nagkasala, tayo patay sa kasalanan, sabi ng Biblia. So, yung ating pong spirit hindi makakonek sa Diyos. Pero kapag ikaw ay na-born again, ang sabi ng Biblia, ma-establish yung connection muli sa Diyos. Dahil sa iyong binagong espiritu. At sabi diyan, sa pamamagitan ng katotohanan, pwede natin siyang sambahin. So, ang tinutukoy na katotohanan dito, yung pagkaunawa natin na salita ng Diyos at yung authentic na pagsamba, yung galing talaga sa puso ng isang tao. Kaya sa Biblia po malinaw na ang worship po, lifestyle po yan. Sa Romans chapter 12 verse 1 na sabi, offer your bodies as living sacrifices. So ito yung kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos. At ang sabi ng Matthew chapter 15 verse 8, ang gusto ng Diyos ay yung ating puso. Kasi pwedeng sambahin mo siya sa iyong mga labi, pero yung puso mo naman ay malayo sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 15 verse 8. At katulad nyo rin po noon, ang akala ko ang worship ay gagawin lamang pagkalinggo, kasama lang sa program. At bilang isang musician, akala ko ang emphasis ng worship ay yung mga musical instruments, yung magagandang boses, at yung mga choirs na nasa stage, nagpe-perform, at yung mga dancers, Pero hindi pala ganon, bahagi lamang po yun ng pagsamba natin sa Diyos, na ginagawa natin pagkalinggo. So, ang totoong worship po pala ay lifestyle. Higit sa lahat, dapat nanggagaling sa ating puso. Kailangan po authentic, makatotohanan. Kasi kumbaga, parang pinapanood tayo ng Diyos kung talagang mahal natin siya, uh, 24 hours a day, 7 days a week, at kung totoo yung mga sinasabi nating pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Kanya. So, para sa akin po, ang totoong worship, ay unang-una, kailangan maborn again ng isang tao. Kasi yun nga po, sabi sa John chapter 3, verse 3 and verse 5, you must be born again. At kapag ikaw ay na-born again, yun na, connected ka na kay Lord. Sa Romans chapter 8, verse 8, yung mga tao na spiritually dead o sinasabi diyan na kontrolado pa ng sinful nature, hindi pa yan makakapag-worship sa Lord. Kasi po ang pag-worship kay Lord ay sa Espiritu. Sa pamamagitan ng binagong Espiritu.
Kaya kung born again ka, kapatid, lumapit ka sa Lord, huwag kang mahiya. Hindi batayan yung boses mo, yung itsura mo, yung talento mo, para makapag-worship ka kay Lord. Sapat na yung ikaw ay may binagong espiritu. Pangalawa, mahalaga po yung binibigyan natin ng diin yung salita ng Diyos. No po yung emphasis natin sa Bible. Ano po kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 19, speak to one another in psalms, hymns, and spiritual songs. At doon naman sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of God dwell in you richly. So ganun pala sumamba sila noon. Yung mga New Testament Christians, ano po, mahalaga yung lyrics, ano po, hindi lamang po yung pagtugtog. Ano po, ako po kasi musician ako noon ay nakapokus ako sa pagtugtog sa galing ng pagtugtog ng mga instrumento. Ang mahalaga pala sa Lord ay naiintindihan natin yung mga lyrics. At minsan nga may tinanong ako na musician sabi ko, naintindihan mo ba yung tinutugtog mo? Sabi niya, hindi pastor, pero masarap pakinggan So, minsan mali po tayo ng intindi sa worship. Ano po, kailangan ang emphasis po ay nasa Word of God. Ano po, at mahalaga rin yung consecrated life. Ano po, ito napansin ko ito na pagka nag-worship tayo, sabi, offer your bodies Kasi hinihingi ng Diyos sa Mark chapter 12 verse 30 na yung totoong pagsamba. Mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating heart, mind, even our emotions, ano po, our soul, and our body. Ano po. So, mapapansin nyo, no? Kapag meron kayong ibang iniidolo sa inyong puso, ano po, ang hirap lumapit sa presensya ng Diyos kung meron kayong mas mahal kaysa kay Lord. Ano po? At ako'y naniniwala din doon sa spirit-filled worship. Kailangan masigla ang praise and worship. Ano po? Pero kailangan totoo din. Ano po? Hindi po nakasalalay sa mga talents or skills, kundi doon sa spontaneous, authentic na pagsamba. Ano po na nag-ooperate tayo according to the gifts of the Spirit. Mahalaga po yun, sabi sa 1 Corinthians chapter 14 at Ephesians chapter 5 verse 18. So, hindi kailangan masyadong elaborated. Ano po, pansinin niyo po, nung kami po ay nasa mission, kahit walang mga instrumento, minsan gitara lang, minsan yung mga tinig lamang namin ang ginagamit namin sa pagsamba, pero makikita po ninyo totoong-totoo yung pagsambang nagaganap. Ano po? Kasi hindi nakasalalay po sa ating skill, talents, ang pagsamba, kundi sa pagkilos ng Espiritu. At mahalaga rin po yung humble spirit, ano po, at saka yung spirit of love. Kasi kalaban po ng Diyos yung mga mayayabang, ano po, sabi sa James chapter 4, verse 6, ano po, at ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts. So makikita po ninyo, kung nag-ooperate po ang Holy Spirit, maayos po ang pagsamba kasi nagbibigayan po at nagtutulungan ang bawat isa para sa isang maayos at magandang pagsamba. Lalo na kung ginaganap natin yan pag-araw ng linggo. So ito po yung aking pananaw patungkol sa worship na nagiging kalugod-lugod sa Ama kung gagawin po natin sang-ayon po sa salita ng Diyos. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Marami kaming natutunan patungkol sa pagsamba at nawa malugod ka sa pagsamba ng iyong mga anak sa bawat araw ng aming buhay, lalo na kung gagawin po namin itong sama-sama pagkalinggo. I-bless mo po ang aming worship. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.